Juliana's POV. Isang buwan na makabalik kami dito sa Pinas from Paris. Si Francine ang daming kwento kila tita. Binilhan din naman namin sila ng pasalubong. Actually, si Maxwell ang bumili. Di niya ako pinaglabas maski piso. Kaya yung hinugot ko na savings si Francine, buo ko ring ibinalik. Ngayon naman nandito kami sa mall. Magde-date daw kami dahil si Francine hiniram nila tita Tiffany para dalhin sa bahay nila. Kaya sinulit itong isa at niyaya ko dito sa mall. Magpapasama raw siya bibili ng sapatos tapos magde-date daw kami. Ewan ko dito saan ako dinadala. Habang nagsusukat siya ng sapatos, tumingin-tingin lang ako sa mga nakadisplay. Baby, do you think this suits me? Napalingan ako kay Maxwell na nakatayo. Suot yung sinusukat na sapatos. Bagay naman na. Lahat naman ata bagay sa'yo. Thanks for saying that. Sabi niya tinalikan ako sa noo. Ramdam ko ang tingin ng mga sales lady dito sa store na to. Sino ba namang hindi mainggit, diba? Ang pogi ng jowa ko at sikat na businessman pa. Nakakapanlit minsan pero hinahayaan ko na lang sarili ko. Sana all pogi ang jowa. Dinig kong bulong ng isang sales lady. Juliana? Napalingon ako sa tumawag sa akin at nakangising nilingon ko siya. Pansin kong napatingin sa side ko si Maxwell habang kausap ang sales boy na kukunin niya yung sapatos. It has been a long time. Kamusta ka? Kung kamusta man ako, wala ka na doon, Jason? I've missed you calling my name. Sabi niya at napatingin pa sa paligid ko. Pina-abort mo? Bakit di mo ako sinabihan? E di sana binalikan kita? Demonyo ka pa rin pala hanggang ngayon. Ano palang ginagawa mo sa store ng mom ko? Looking for something? Make sure afford mo, ha? Ladies and gents, please make sure she did not steal anything, ha? Baby, found something you like? Napatigil si Jason sa pag-alis sa harapan ko nung lapitan ako ni Maxwell. Maxwell, wag ka mag-eskandalo, please. Pakiusap ko sa mababang boses. And who are you? Does it even matter? Ako kasi wala akong pakialam kung sino ka pa. Pulis ang kapitit ko and you are in my mom's store. Ngumisi si Maxwell kaya mas lalo akong kinabahan. Yun lang ang pinagmamalaki mo? Eh wala ka palang kwentang tao eh. Brag something about yourself if there is any. Sino ka ba? Yabang mo ah. Hoy Juliana, ayus-ayusin mo yung kasama mo. Hey man, no one has the right to treat my girl like that. Maxwell said dangerously. Maxwell, let's go. Baka iniintay na tayo ni Francine. Pagpigil ko. I will answer your question, Juliana. Mendez is mine. And she did not abort her. She is our daughter now. Sa inyong dalawa, ikaw ang walang kwenta. She sacrificed her whole life for our daughter, but thank you for being such an asshole. Because they are both mine now. And I'm not an asshole like you. Kaya nga masayang mag-ina ko sa kakin eh. Well, you're shit rotting in. Huwag ka dito magyabang. I-check yung mga paper bag na dala nito. Baka mamaya, modus itong dalawang to. Oh, shit off. I can buy your life and be my shit bed. Ang hirap kapag hindi nagpapatalo. Ayaw talagang mapatalo ni Maxwell. May sagot sa lahat. Your brother is a police officer. One click on my phone and he's fired. Your mom owns this store. One call away and his door will shut down. In any of your mail. Fight me then. My cousin is the president of the Philippines. I can make him fire your brother. While what I can brag to you is that I can shit make your company and your whole clan bankrupt. Ethan Maxwell Monteverde, CEO of Monteverde Corporation, owner of this mall, father of Francine and Juliana's property. Remember my name, idiot. Because one of these days you're shit kneeling in front of me and my girl. Put that in your shit small brain. Binato niya ang mga paper bag na hawak niya kay Jason. Tinuhod ang sikmura niya. Let's go, babe. Sabi niya at hinila na ako. Maxwell, mag-usap tayo. I'm sorry, baby. Ayoko ng gulo lalo na kapag kasama kita at si Francine. Hindi ko lang talaga napigilan when I realized who the shit he is and the way he treated you. He treated you like a thief. Bilhin ko pang buhay niya eh. Pwede ba kumalma ka? Hindi ako sa Jason, sabi ko. Nandito na kami sa parking lot at nakasandal ako sa motor habang gigil na gigil pa rin siya dito. I'm sorry. Di ko lang talaga napigilan yung sarili ko. He said and hugged me. He even buried his face on my neck sniffing my scent. Forgive me, baby, please. Ayoko lang talagang binabastos ka tinatrato ng ganon. I never treated you like that. Eh hindi naman ikaw yung demonyong yun eh. Ano ba nga asahan mo sa demonyo, di ba? Tsaka hindi ako apektado sa mga sinasabi niya. Tapos sinabi pa yung tungkol kay Francine. Eh hindi ko nga dapat sasabihin dahil wala siyang karapatang malaman ng tungkol doon.
Hay nako Maxwell, padalos-dalos ka kasi. Sa sunod bubusalan ko na yung bibig mo para hindi ka na makapagsalita. Babe, I'm sorry. Nanggalaiti lang ako sa galit. Anong gusto mong gawin ko habang ginaganon ka niya? Manood? You clearly know I would not stay still. Alam ko yon. Thankful ako kasi pinagtanggol mo ko and thank you for that. Pero sa sunod ayoko nananakit ka ng pisikal, okay? Hayaan mo siyang lamunin ng konsensya niya. Deserve niya yun. Hayaan mo siyang unti-unting lamunin ng impyerno kung saan siya nababagay. At ayokong ginagamit mo yung connection mo at yung posisyon mo para lang ipagtanggol mo ko. Minsan naniliit ako eh. Baby, that's not what I mean. Ang ibig kong sabihin doon, gagamitin ko lahat ng connection ko, maiganti lang kita sa kanya. I did not intend you to feel like that. Alam ko, Maxwell, sinasabi ko lang ayokong manakit ka ulit, okay? I'm really, really sorry. Anong gusto mong gawin ko? Tuloy na natin yung date natin? You sure? Yeah. Sure ako. Di ko lang alam sa'yo. Sabi ko habang nakayakap sa kanya. I just feel like I want to cuddle with you. Okay ako kahit saan. Basta lang kasama kita. Your smell turns me on. Imbes magulat, natawa lang siya na mahina sa sinabi niya. Gusto ko babae ulit. Pagbibiro ko. Don't tease me like that. It's not calming me down. Can you forget what you promised me? Tanong ko. I promised you so many things. Alin doon? The no sex before marriage? Why? I-ask in a husky voice. Diyos ko, nasa parking lot kami pero ang init-init. Buti na lang nasa madilim na part kami naglalandian. Patawarin mo si mommy, anak. Haharot lang ako sa tito pogi mo. You have proved me and Francine enough. Sabi ko at agad niyang sinakop ang labi ko at umuwi na kami sa kondo niya. Pagkarating namin sa kondo niya, hindi na naghiwalay pa ang mga labi namin hanggang makarating kami sa kwarto at makiga sa kama. Are you okay? He asked again. Super okay kasi kasama kita. Baby, don't think na sex lang habol ko sa'yo ha. I love you so much. You and Francine. I know, and I love you too. Ramdam na ramdam kong natigilan siya sa sinabi ko. This is the very first time I told him those 3 words. What? Did I hear it right? Di makapaniwala niyang tanong. Ano bang narinig mo? That you love me? Ha? Pagmamaang-maangan ko. Maybe I heard it wrong. Bago pa ako matawa ng malakas, umibabaw na ako sa kanya and I sat on him. Pareho kaming napaungol ng malakas dahil sa ginawa kong biglang pag-upo and his manhood entered me again. I love you, and I love you too. Ethan Maxwell Monteverde, I said as I leaned on him to kiss his lips. At tumirit pa ang siraulo hanggang sa abutin na kami ng before dinner. Doon lang siya tumigil dahil susunduin namin si Francine para kumain kami ng dinner na sabay-sabay. Maxwell's POV. It's been how many months since Juliana and I started dating, and how her and Francine completed my life just by their existence. And them being mine, I put her table outside, as per her request, pero bantay sarado ko siya. Naka-open ang blinds ng office ko na directly makikitang station niya. Alam na sa buong kumpanya ang relasyon namin, and I wanted all of them na wag babasusin ng reyna ko, kundi akong makakalaban nila. I just got done with my meeting. I am not with Juliana kahit siyang sekretary ko. Naka-leave siya today kasi birthday ni Tito Joseph and pupunta kami sa private resort namin para doon mag-celebrate. Nag-leave siya kasi nag-prepare sila kanina at inihanda rin niya ang mga gamit ni Francine. Tapos susunduin na namin si Francine sa school. While walking to my office to get my things, my phone vibrated. From wife. Tapos ng meeting mo? Sa school ni Francine na lang tayo magkita, papunta na ako. I did not reply at diretso ko siyang tinawagan. Where is my I love you baby? I love you. Ayan na. Huwag ka nang maarte. Tapos na bang meeting mo? In-endorse ko kay Alexa yung mga work ko. Yeah. She handed it over to me before my meeting and yes, meeting is done. I'll just get my things and I'll go there na. Sige. Sila tita daw nakarating na doon. Tayong 5 na lang daw yung hinihintay. Yeah. Mom also informed me. Yung van ang gagamitin namin since Evan and his wife will go with us. Okay? Okay, sige na. Malapit na ako sa school ni Francine. Ingat sa pagdadrive, ha? Yes, baby. I love you so much. I love you too. I hang up and head straight to the parking lot at nandun na rin si Evan and his wife. Tara na? Yup. Diretso tayo sa school ni Francine. Ha? Bakit? Diba susunduin pa natin si Juliana? Doon na lang daw kami magkita. Alam mo namang matigas ang ulo nun eh. Buti na lang gamit na lang ni Francine yung dadalhin niya. We hopped in the van and the driver drove papunta sa school ni Francine.
Hindi na kami bababa, bro. Irritable si Mrs. eh. Yeah, sure. I said and hopped off pagkarating sa school ni Francine. Agad akong pinagtinginan pababa ko ng van, pero wala akong pakialam sa kanila. Hey, baby. I approached Juliana and kissed the top of her head. Francine is not out yet? Hindi pa. 5 minutes daw, sabi ng guard. Baka may in-announce lang sa kanila. Sino siya, Juliana? I heard someone ask but did not pay attention. Maddie, si Maxwell. Maxwell si Maddie, schoolmate ko ng college. She introduced. That name rings a bell because she bullied my girl when they were in college. Oh, hi, I'm Maddie Alcantara. Nice to meet you, handsome. It's never nice to meet people like you. Shit. Maxwell Monteverde, Juliana's property. Pagpapakilala kong di lumilingon sa babaeng yon. Did he know? I mean, back in college, you got... Isang maling banggit ng pangalan? Baka sa impyerno ka dalawin ng mga magulang at kaibigan mo. Don't worry, Miss Shit. I know everything about my girl, and there's our girl. I announced when I saw Francine stepping out of the school. Mommy! Sige, Maddie, una na kami. Juliana said and we left her there para salubungin si Francine. Tito Pogi, how's your day? I asked and kissed the top of her head. Kinuha ko ang bag niya sa kanya at naglakad kami papunta ng van. Juliana got pregnant by another guy when we were in college, while he is still in a relationship with Jason. Di talaga niya mapigil ang kati ng bunganga niya. Sinundan pa kami dito sa parking lot. Shit lang talaga. Kamalas-malasan niya. Si Francine lang ang tanggap kong madaldal. Francine, halika, dali. May bagong laro si tita sa iPad. Laruin natin, dali. I secretly thanked Evan for distracting Francine. Magsasalita na sana ako nang bigla siyang sinampal ni Juliana. Deserved, I said, supporting my girl. Alam mo, Maddie, sa tanang buhay ko, ang tanggap ko lang na madaldal at walang pre ng bibig ay ang anak ko. Pinagkaiba nyo lang may utak yung anak ko, ikaw wala. Yung anak ko kasi inaalam yung tuloy nangyari bago tumalak. Samantalang ang isang walang lamang lata katulad mo, ingay lang ang alam. Kung balak mo akong siraan, siguraduhin mong totoong kwentong sinasabi mo. Dahil kapag sinampal ko sa iyong katotohanan, baka sa mental kita sunod na makita. Oo, maaga ako nagkaanak pero wala akong kinakahiya doon dahil tinaguhid ko yung anak ko. Pinili ko yung anak ko kaysa sariling kaligayahan ko at sa tingin ko walang nakakahiya. Sa pagpapalaki ko ng anak ko samantalang yung ama niya nagpapakasasa at nagbubuhay binata. Kaya bago ka tumalak, alamin mo yung katotohanan. I was about to open the van. Nang harapin niya ulit ang bitch na to. Oo nga pala, kapag sinasabi mo yan para ma-turn off si Maxwell sa akin, pues, hindi rin siya pumapatol sa talangkang katulad mo. Potak ng potak, walang binatbat. At oo, alam niya ng lahat yan. Di naman ako tulad ng iba dyan. Pinapaako yung anak ko sa ibang lalaki basta mayaman. Anak ko kasi tinuruan ko makontento kung ano meron siya. At yung pananatili ni Maxwell sa tabi namin, choice na yun. May sarili siyang isip para mandohan ko, di ba? Di naman ako demanding katulad mo. Alam mo, mas bagay kayo ni Jason. Bakit di mo sa kanya ipaako yung dinadala mo? Eh di ba patay na patay ka sa kanya? Mayaman ang pamilya niya, ipaako mo doon. Kung aakuin niya yan, pero that doesn't mean we're even. Kasi hindi ka maging katulad ko. First of all, you don't have a Francine in your life. Second of all, you don't have a supportive family. Lastly, you don't have my Maxwell. Ingat ka na lang. Huwag sanang manahin ng anak mo yung basura mong ugali. Bars, shit, I said proudly and opened the door for my girl. Pumasok kami at nakita namin naglalaro si Evan at Francine sa iPad niya, habang hinaaplos ng asawa ni Evan ang buhok ni Francine. Anak, hindi ka po nainitan sa uniform mo? Come here, princess. Dito ka na maglaro sa phone ni Tito. Sabi ko at inalign siyang lumipat sa pwesto namin ng mommy niya. Hubarin mo munang uniform mo. She always wears sando and shorts inside her uniform. Ganoon ka-protective si Juliana kay Francine. She removed her uniform at tinupi ko yon saka nilagay sa bag niya. Pinalitan siya ni Juliana ng t-shirt para komportable siya. What happened in school? Nagpaalala lang po si teacher ng long weekend, tapos binigay yung waiver para po sa field trip namin sa next month. I get her bag at sinek yung mga notebooks niya kung nakaipit na waiver. I found it sa science notebook niya. Is that it? Opo, mommy, papayagan niyo po ako? I noticed that Juliana looked at the amount to be paid kasabay ng pagpasa ng waiver. Can mommy and tito join you sa field trip? I asked. Opo, maximum of 2 guardians daw po sabi ni teacher eh. Papayagan niyo po ako? Alam mo, tricks lang dyan para pumayag, princess. Paano po? Tanong niya kay Evan. Gayahin mo yung sign ng mommy mo.
Tapos ipasa mo sa Monday. Hingi ka pambayad kay kuya, solve ang problema mo. Sige, turuan ang pinagbabawal na teknik. Sabi ni Juliana at hinampas si Evan. If papayag si mommy, para namin ibibigay ang payment? Ang sabi po ni teacher, yung parents or guardian daw po magbabayad sa accounting office. Tapos po may stamp daw na ilalagay. Tapos yun po yung ibibigay namin kay teacher. Let's let mommy decide, ha? Opo, Francine said. I will try to persuade Juliana later kasi minsan lang naman sila magka-field trip eh. I can support them financially pero ayokong pangunahan ang mga desisyon ni Juliana. Siya kasi yung boss eh.